Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2306, nakakamangha na labanan. Ayon sa mga alamat, noong mga araw, nag-iisang lumaban si Lin Feng laban sa 8 henyo, at naduron sila. Noon, pinatay ni Lin Feng si Ji Chang. Noon, unang natapos si Lin Feng sa meeting of the continent of the Nine Clouds at namangha ang buong kontinente. Ilan lamang iyon sa mga nagawa ni Lin Feng. Ang mga tao sa Holy City ay namamangha pa rin sa kanyang mga ginawa. Ngayon, si Lin Feng ay isang disipulo ng Fortune Shrine at napakatalino. Nagbago ang kanyang posisyon. Hindi nakakagulat na binigyan siya ng kahalagahan ng Champion University at tinawag siyang hari. Gayunpaman, mula sa nakikita ng karamihan, kahit na si Lin Feng ay napakatalino, 20 taon na ang lumipas mula noong siya ay unang natapos sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, at siya ay naging isang Celestial Emperor lamang. Paano niya lalabanan ang mga Saint Emperors? Ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay hindi pupunta at tulungan siya. Ngunit sa sandaling iyon, bumangon si Lin Feng sa hangin at nagbanta sa ilang Saint Emperors. Ang mga universidad ng Holy City ay mas malakas kaysa sa mga Ancient Holy Clan. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Feng. Tiningnan niya ang Saint Emperor na iyon ng malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Kumunat ang noo ng Saint Emperor. Nais bang mamatay ni Lin Feng? Malamig na ungol ng taong iyon, nakatitig kay Lin Feng, at sinabi, "Bakit ko uulitin ang sarili ko? Sa palagay ko ay hindi gustong makita ni Tian Tai kung sino ang mas malakas sa pagitan nila at sa amin. Kahit na ikaw ay may talento, kailangan mo pa rin ng isa pang 30 taon bago ka maging kwalipikadong tumayo sa harap ko." 30 taon. Malamig na ngumiti si Ancestor Tian. Ang 8 ninuno ay humakbang pasulong at naglabas ng nakakatakot na chi. Ang malalakas na cultivator na kara-rating pa lang ay natulala, nakatingin sa mga ninuno ng Champion University. Maglalakas loob ba silang labanan ang 3 pang unidad? Gayunpaman, pinalibutan ng 8 ancestors ng Champion University ang isang nang insulto kay Mo Chen at malamig na tumingin sa kanya. Ang tanging taong direktang nakaharap sa kanya ay si Lin Feng. Naglabas si Lin Feng ng malamig na enerhiya, at pinalibutan siya ng lakas ng kamatayan. Naging kulay abo ang lahat sa paligid niya. Ano ang nangyayari? Ang mga Saint Emperors ng ibang mga universidad ay namangha. Napakalamig, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Ang layunin ng kamatayan ay tumagos sa kanilang mga katawan. Napuno ng hangin ang death down ni Lin Feng. Kumikislap ang mga itim na ilaw sa lahat ng dako. Ang mukha ng Saint Emperor ay naging nakamamatay na mapatla at kulay abo. Maximum level na daw, iyon ay. Ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Paanong ang daw ni Lin Feng ay nasa pinakamataas na antas? Ibig sabihin natugunan niya ang isa sa mga kinakailangan para maging Saint Emperor na. Pinakamataas na antas ng daw. Sa lakas ng kanyang isip, kaya niyang wasakin ang buong lungsod sa isang kisap mata. Si Lin Feng ay sumulong ng isang hakbang, at 2, at 3. Sa bawat paghakbang niya pasulong, naririnig ng Saint Emperor ang isang funeral bell na umaalingaw sa kanyang ulo. Gayunpaman, siya ay isang Saint Emperor, ang kanyang sigla at layunin ay hindi kapanipaniwala at sumasabog, sinimulan niyang alisin ang lakas ng kamatayan mula sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang source ng 9 Netherworlds at bumangga sa lakas ng kamatayan. Ang mga tao sa lupa ay namangha. Si Brother Lin Feng iyan, napakalakas niya. Sa napakaikling panahon, makakalaban niya ang mga Saint Emperors. Ang mga estudyante ng Champion University ay nagulat at namangha. Hindi katakataka na siya ay natapos muna sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Siya ay napakalakas at may talento. Kakailanganin pa ba niya ng 30 taon para makipagkompetensya sa Saint Emperor? Hindi pa tapos. Isang walang katulad na hari na lakas ng sandata ang lumabas mula sa katawan ni Lin Feng at naging isang espada sa kalangitan, at binigyan niya ito ng makadiyos na lakas. Ang espadang iyon ay nag-vibrate at sumanib sa lakas ng kamatayan. Lumakas ang chi ni Lin Feng, ginamit niya ang kanyang buong lakas para paikliin ang espadang iyon. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang atake ng espada na iyon. Landas ng isang Diyos ng paglilinang, ipinagbabawal na lakas, walang kapares na espada. Parang magiging espada ang buong mundo. Ang Saint Emperor ay patuloy na pinakawalan ng chi, ngunit siya ay inapi, at ang kanyang chi ay humihina. Ang mga ninuno ng Champion University na nakapaligid sa kanya ay lubos na namangha. Sariling lakas ba iyon ni Lin Feng? Napakalakas niya noon. Ang robe ni Lin Feng ay kamakaway sa hangin. Hindi na siya tinitingnan ng mga tao sa paligid bilang isang estudyante ng Champion University o isang alagad ng Tian Tai. Sa kanyang lakas, maaari siyang maging patriarka ng isang sekta, o isang dakilang iskolar na iginagalang sa pagkatuto at integridad. Ang kanyang espada ay parang espada ng isang Diyos. 30 taon, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Mukha siyang Diyos. Hindi makapaniwala ang matapang na cultivator ng Celestial Godly University. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Pinagsama niya ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha sa kanyang Diyos na espada na gumagapang sa kalangitan patungo sa malakas na cultivator ng Celestial Godly University. Ang malakas na cultivator ng Celestial Godly University ay sumigaw ng mapanlinlang kahit na nakaramdam siya ng kung anong lakas ng pagmumura sa paligid niya.
Hindi na siya makakita ng malinaw, hindi na niya alam kung saang gilid umaatake ang espada. Ang mga ilaw ng espada ay kumikinang sa kanyang harapan. Isa ito sa pinakamalakas na pag-atake ni Lin Fang. Naglalaman ito ng lahat ng uri ng lakas at walang kahinaan. Nagpakalat pa ito ng pagmumura at lakas ng soundwave. Nang magpakawala ang Saint Emperor ng isang pag-atake upang protektahan ang kanyang sarili, huli na ang lahat. Nakita ng mga tao ang nakakasilaw na mga ilaw na hinihigop ang Saint Emperor at dinurog siya, bago siya naging usok at nagkalat. Si Lin Fang ay nakatayo sa kalangitan, mukhang isang Diyos. 30 years para makipagkompetensya sa kanya. Ulit ng karamihan. Kitawa-tawa. Isang atake ng espada at natalo na siya. Mula ngayon, isa pang pangungusap ang idaragdag sa listahan ng rangkang ng aking universidad. Nag-alok ang Champion University ng siyam na kaldero kay Lin Fang, at napatay niya ang isang Saint Emperor sa isang atake ng espada. Bulalas ng ilang estudyante ng Champion University. Tuwang-tuwa sila. Ang taong ito ay kapwa nila disipulo, at isang walang katulad na henyo. Teka, kaya ang apat na Ancient Holy Clans. Biglang natauhan ang karamihan. Si Lin Fang ay bumalik upang sirain ang kanyang mga dating kaaway. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Ginawa ni Brother Lin Fang iyon. Sino ang misteryosong hukbo? Gaman. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang malalakas na cultivator ng 3 pang universidad. Tumingin si Lin Fang sa kanila at malamig na sinabi. Bumaba ka, napangiwi ang malalakas na cultivator ng 3 universidad. Gaano kabastusan? Gayunpaman, napagtanto nila na malamang na winasak ni Lin Fang ang 4 na Ancient Holy Clan, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Matagal nang umiral ang mga universidad. Ang ilan sa kanila ay parang ilang Ancient Holy Clans, gusto nilang kumilos ng mayabang sa harap ng ibang tao. Pantay na sabi ni Lin Fang. Isang malamig na hangin ang hamampal sa mga taong iyon. Ano ang ibig sabihin ni Lin Fang? Bumaba ka na, bumaba mula sa langit ang mga tao mula sa Four Seasons University, na nagpasimangot sa mga tao. Kinilala ng Four Seasons University si Lin Fang. Pagkatapos noon, bumaba rin mula sa langit ang Ancient University. Tiningnan ni Lin Fang ang mga miyembro ng Celestial Godly University at sa wakas, bumaba sila mula sa langit. Ang mga tao ay tumingin kay Lin Fang at nanginginig. Si Lin Fang ay naging napaka-impluwensyang kaya niyang ipilit ang 3 universidad. Mukha siyang mananakop na bayani. Lahat ng tao, sa hinaharap, mas mahusay mong pasahin ang iyong sariling lakas ng maayos bago sabihin ang anumang bagay na maaari mong pagsisihan. Kahit na mayroong isang grupo sa Holy City sa loob ng libu-libong taon, maaari silang sirain mula sa isang araw hanggang sa susunod. Matiyagang nagpatuloy si Lin Fang. Ang mga universidad at Ancient Holy Clans ay lahat ay namangha, si Lin Fang ba ang tunay na nagwasak ang 4 na Ancient Holy Clans? Nandito na si Tiantai. Lahat ng iba ay maaaring umalis. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Sapat na para sa araw na iyon. Sinira rin ni Lin Fang ang 4 na Ancient Holy Clans para sa Tiantai na bumangon sa kapayapaan. Ngayon, hindi na sila mapipigilan. Ang ilang mga tao ay umalis na nawalan ng gana, ang ilang mga tao ay umalis na namangha. May mga nanatili dahil gusto nilang maging miyembro ng Tiantai. Umalis si Lin Fang. Ipinakita na niya kung gaano siya kalakas, sapat na iyon. Kailangan niyang mag-ingat dahil hinahanap siya ng mga shrine. Bumalik si Lin Fang sa Champion University. Sa celestial na kabundukan, may isang babae, siya ay mukhang malayo sa makamundong alitan na parang isang makalangit na nilalang, siya ay mukhang masaya, relaxed, at magaan ang loob ngunit medyo malamig. Siya ay nagsasanay sa pagliliyang. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at may nakita siyang tao sa di kalayuan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2307, Sinaunang Daigdig. Tumingin si Zhu Bagyo kay Lin Fang, mukhang pamilyar siya, ngunit hindi siya nito nakilala. Si Ancestor Shi Tian ay nasa likod ni Lin Fang. Sinabi niya kay Lin Fang ng telepatiko. Upang hindi maabala ang kanyang paglilinang, hindi ko na ipapaalala sa kanya ang nakaraan. Palala ng palala ang kanyang memorya, wala na siyang pangmatagalang memorya, at ang kanyang panandaliang memorya ay lumalala din araw-araw. Ngunit tila naiintindihan niya ang mga alituntunin, at sa tuwing nararamdaman niyang malapit na niyang kalimutan ang nararanasan niya, babalik siya rito upang magsanay ng paglilinang. Nagulat si Lin Fang at sumagot. Nagsasanay ba siya ng mas mabilis at mas mabilis, gayunpaman? Kung ang kanyang memorya ay lumalala, ito ay maaaring mga hulugan na siya ay nagsasanay ng mas mabilis at mas mabilis. Talagang nagiging malakas siya. Habang nag-iipon siya ng lakas sa kanyang katawan sa paglipas ng panahon, siya ay nagiging mas nakakatakot, ngunit sa bawat oras, ang kanyang paglilinang ay nagre-reset. Siya nga pala, kailangan kong aminin na ang selfless scriptures ay talagang nakakatakot. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Namangha siya. Akala niya ay maaalala ni Zhu Bagyo ang lahat pagkatapos makapasok sa Dichi Layer, ngunit isa na siyang Celestial Emperor, at ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi makalupa. Ang ilang mga tao sa labas ng mundo ay magugulat sa kanyang bilis ng paglilinang. Sabi ni Ancestor Shi Tian ng telepatiko. Tumanggo si Lin Fang. Ang bilis ni Chu Chun Qiu ay hindi kapani-paniwala, ngunit hindi nakakagulat na si Zhu Bagyo ay isang reincarnation. Nakalimutan na niya ang mga nakaraang buhay niya.
Advantage yun kumpara sa mga ordinaryong tao na nakaalala sa mga nakaraang buhay nila. Gayunpaman, sa unang 20 taon ng kanyang buhay, hindi siya mabilis na umunlad. Marahil ay maaalala niya kung sino siya kapag nakapasok siya sa Shengdi Layer. Baka maalala pa niya ang mga nakaraang buhay niya. Bulong ni Ancestor Shitian. Tumingin si Zhu Bagyo kay Lin Feng at sinabi, "Sino ka? Bakit may impresyon ako na kilala kita?" "Ako si Lin Feng, mabuti tayong magkaibigan noon." Sabi ni Lin Feng, na nakangiti kay Zhu Bagyo. Gaya ng inaasahan, nakalimutan na naman siya nito. "Lin Feng." Ulit ni Zhu Bagyo. Bamulong siya. "Parang pamilyar ka." Tumiti si Lin Feng kay Zhu Bagyo. "Kapag nabawi mo ang iyong mga alaala, maaalala mo ako." "Sige." Tumanggo si Zhu Bagyo. "Ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang upang mabilis mong mabawi ang iyong mga alaala." Mahinahong sabi ni Lin Feng, bago sila umalis ni Ancestor Shitian. Nakatuon ang Zhu Bagyo sa paglilinang. Wala siyang naalala. Dahil nagpasya siyang pag-aralan ang selfless scriptures sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang pagpipilian ngayon. Umalis si Lin Feng sa Celestial Mountain at pumunta sa isang lugar para salubungin si Lang Ye. "Anong mali?" Tinanong ni Lin Feng si Lang Ye, nakakakontak lang sa kanya. "Gusto kang makita ng isang elder ng World Clan." Sabi ni Lang Ye kay Lin Feng. "Saan?" Labis na nagulat si Lin Feng. Bakit gustong makita siya ng isang elder ng World Clan? Ang World Clan ay isang sinaunang clan. Dati, para silang Snow Clan, pero may nangyari sa kanila at kailangan nilang magtago sa Dark Clouds. Parang wala silang pakialam sa outside world. Nasa Champion University na siya, kung saan dating Tiantay. Sabi ni Lang Ye, "Terena," sang-ayon ni Lin Feng. Ano ang gusto ng matandang iyon sa kanya? Pagdating nila, nakita ni Lin Feng ang elder mula sa world. Siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang, mayroon siyang napakahabang balbas, at isang balabal na may 8 trigrams. Sumulyap siya kay Lin Feng, bumiti, at tumanggo. "Napakabata pa at kaya mo nang patayin ng mga Saint Emperors, napakatalino mo. Hindi na kailangang maging magalang." Tumiti pabalik si Lin Feng. "Maupo ka, sige." Tumanggo ang matanda. Nagpatuloy siya. "Lin Feng, narinig namin ang tungkol sa mga nangyari sa iyo sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Appearance of a forbidden body, gusto kang patayin ng shrines, ikaw ang unang target ng shrines ngayon. Kaya ang World Clan ay hindi ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo." Sabi ni Lin Feng na may pagkamangha. "Ang World Clan ay tahimik sa loob ng napakatagal na panahon, ngunit gusto naming bumangon muli. Paano namin maihihiwalay ang aming sarili sa labas ng mundo ng lubusan?" Sa ngayon, si Lang Ye, na may king type na katawan, ay unti-unting umaangat. "Umaasa ako na magiging malakas siya, at tutulungan niya ang World Clan na mabuhay muli." Sabi ng matanda. Mahinahong tanong ni Lin Feng. "Kaya ang World Clan ay sabik na mabuhay muli, lalabas ka ba sa mga bundok?" "Oo, medyo sabik na," sabi ng matanda. "Gusto naming magmarcha papunta sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds." Magmarcha papunta sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Si Lin Feng ay namangha. Matagal nang nagtatago ang World Clan, nakaipon na ba sila ng napakaraming lakas? May kinalaman ba sa akin ang mga bagay na iyon? Tanong ni Lin Feng. Na-curious siya. Matagal nang nagtatago ang World Clan, at ngayon gusto nilang bumangon muli, kaya bakit nila siya hinahanap? Nagkaroon siya ng magandang relasyon sa World Clan, ngunit hindi siya masyadong mahalaga sa sukat ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Limitado ang kanyang impluensya doon. Higit pa riyan, gusto siyang patayin ng mga shrine. Ang World Clan ay nangangailangan ng isang tao upang suportahan sila. "Gusto kitang maging kakampi. Kung sama-sama tayong pupunta sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, magkakaroon tayo ng matatag na posisyon at magiging matatag tayo. Ang iyong mga kakayahan sa pagbabalat kayo ay hindi ka panipaniwala. Kung magbalat kayo ka at pumunta sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds kasama namin, maaari kang magpanggap na ikaw ay mula sa World Clan. Hindi ba ito magiging perpekto?" Tumisi ang taong iyon. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Gusto siyang tulungan ng World Clan. Kung gagawin niya iyon, maiiwasan niya ang ilang gulo doon. Dahil ang World Clan ay nawala ng napakatagal na panahon, kahit na mayroong isang napakalakas na cultivator sa kanila, walang sino man ang makakahanap ng kakaiba. Ngunit hindi iyon magiging kapaki-pakinabang para sa World Clan. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit gustong gawin iyon ng World Clan. "Noon, napakalakas ng asawa mo. Ngayon ay malakas ka na, sana ay matulungan mo kaming umangat sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds." Paliwanag ng matanda. Nagulat si Lin Feng. Malamang alam ng World Clan na siya ay isang forbidden person. Tumiti si Lin Feng at sinabi, "Sige, dahil handa kang gawin iyon, paano ako tatanggi? Hindi ako makapaghintay." Masayang sumang-ayon ang malakas na cultivator ng World Clan. Napangiti silang dalawa. Nagkaroon sila ng kasunduan. Hindi pa alam ni Lin Feng kung gaano kalakas ang World Clan. Nagpakita na siya sa Holy City. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Sa bawat oras na nakilala niya ang kanyang mga kaibigan, ito ay para sa isang maikli, ngunit kahanga-hangang panahon.
Walang sino man sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds ang nakakaalam kung ano ang ginawa ni Linfeng sa Holy City, at kahit na malaman ito ng ilang tao, huli na ang lahat. Sa northwest area ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, ang alyansa ng kasal sa pagitan ng Fire Shrine at ng Void Phoenix Clan ay patuloy pa rin sa pagferment. Alam ng lahat sa northwest area kung ano ang nangyari sa pagitan ni Linfeng at ng shrines. Dahil kay Linfeng, lahat ng shrine ay nagsanib sanhi, at ang masama, ang Fire Shrine ay nawala ng isang Saint Emperor. Ngayon ay may kakaibang nangyari sa northwest area. Biglang may lumitaw na bagong grupo. Napakalakas nila, kasama ang hukbo ng mga bayani. Agad silang nagsimulang makipagkompetensya sa mga tao mula sa northwest area, nagnakaw ng mga mapagkukunan at teritoryo ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit dahil hindi sila naging kasing halaga ng ibang Holy Sage ruler clans, hindi sila pinapansin ng mga tao. May ibang nakatawag ng pansin ng mga tao. Isang nakakatakot na malakas na Celestial Emperor mula sa Demon Shrine ang napatay. Ang lahat ng shrine ay nagbigay pansin sa balitang iyon dahil ang Celestial Emperor na iyon ay isang henyo at may mahusay na reputasyon sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Gayunpaman, may pumatay sa kanya. Natuwa pa ang ilang tao dahil ang pangalan ng pamilya ng pumatay ay Mo, isang tradisyonal na pangalan ng pamilya sa Demon Shrine, at nakapatay siya ng mga tao mula sa Demon Shrine. Pagkatapos noon, may mga nagsabi na ang pumatay sa kanya ay hindi sikat, siya ay nasa 30 taong gulang, at noong siya ay 20 pa lamang, siya ay nakakatakot na malakas. Siya ay nagsimulang magsanay ng paglilinang bilang isang sanggol. Ang kanyang lakas ng daw ay hindi kapani-paniwala. Sa ibang mundo, sa impyerno, sikat siya. Galing siya sa Hell Shrine at sa Hell, bawat milyong taon lang daw lumilitaw ang mga ganitong henyo. Ngayon siya ay nasa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds at nakikipaglaban sa iba pang malalakas na cultivator. Ang kanyang pangalan ay Mozing, ang Demonic Punisher. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2308, yugto ng labanan ni Mojia. Ang ilang mga henyo ng Demon Shrine ay pinatay ng Demonic Punisher. Siyempre, hindi nila pababayaan ang bagay na iyon. Gayunpaman, dahil si Mozing ang Demonic Punisher ay palaging pumatay ng mga tao sa parehong antas ng cultivation, ang Demon Shrine ay hindi makapagpadala ng mas malalakas na cultivator upang patayin siya. Siya ay mula sa Hell Shrine, pagkatapos ng lahat. Ngunit ang Demonic Punisher ay hindi maaaring iwanan ito. Isang Celestial Emperor ng Demon Shrine ang nag-imbita ng maraming tao. Siyempre, inimbitahan din niya si Mozing. Alam ng karamihan kung bakit. Sa araw na iyon, maraming tao ang pumunta sa meeting point, ang battle stage ng Ancient Demon City sa Mojia. Ayon sa mga alamat, ang nagtatag ng Demon Shrine ay isang demon god, at nakipaglaban siya sa yugto ng labanang iyon. Marami na siyang napatay na tao. Siya ay naging isang simbolo para sa maraming mga cultivator ng demonyo. Ang battle stage ng Mojia ay napapaligiran ng 8 bandila. Sa bawat bandila, may kalasag ng demonyo at mantsa ng dugo. Maraming malalakas na cultivator sa paligid ng entablado ng labanan, ang mga gang ay walang tigil na tumutunog. Ito ay medyo masigla. Maraming napakalakas na cultivator ang naruroon. Si Zhu Jingxiao ay kasama ni Di Chan ngayon. Siya ay isang henyo mula sa Snow Clan na ngayon ay miyembro ng Ice and Snow Shrine. Pumunta si Linfeng sa Snow Clan nala. Ang una sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap ay walang hindi nararapat na reputasyon. Maraming tao ang nakatingin sa isang tao mula sa Snow Clan. Zhu Jingxiao. Sa tabi niya ay sina Dijang at Dichan, gayon din ang ilan pang malalakas na cultivator ng Snow Clan. Brother Dijang, Brother Jingxiao. Tawag ng ilang tao sa sandaling iyon. Sila ay mula sa Fire Shrine. Wo Xingzi at Wo Shang. Brother Wo Shang, hindi mo ba inihahanda ang kasal ni Wo Xingzi? Bakit nagkaroon ka ng oras para pumunta dito? Tanong ni Dijang na may matamis na ngiti. Hindi kami nagmamadali. Napakaraming tao ang inimbitahan ni Mo Fu, paano natin malalampasan ang mga laban? Masayang sagot ni Wo Shang. Si Mo Fu ang gustong lumaban kay Mozing. Ang Demon Shrine ay hindi direktang makasali, kaya ang mga tao ng parehong henerasyon ay kailangang lutasin ang isyu mismo. Ang mga taong iyon ay lahat ng sikat at matalino, alam nila kung ano ang gagawin. Ang mga shrine ay hindi makikisali, maliban kung si Linfeng ay nagpakita, o maliban kung ang mga bagay ay nadiscarol. Narito siya, sabi ni Dijang sa sandaling iyon na nakatingin sa malayo. May ilang bagong tao na dumating. Ilang malalakas na cultivator ng Demon Shrine, at naroon din si Mo Fu. Napanood ng lahat ang malalakas na cultivator ng Demon Shrine, dahil maraming tao mula sa iba't ibang shrine ang naroon. Nakuha ni Mozing ang atensyon ng maraming tao. Gaano kasigla. May ibang dumating, ilang beses na kumikislap ang silweta. Ang kanyang mga mata ay ginto. Empty Space Shrine Strong Cultivator. Ha. May tumawa ng malakas sa di kalayuan. Nagtinginan ng mga tao sa malayo at nakita ang ilang lakas ng dragon. Dragon Chan. Ilang tao ang nakita ng karamihan. Ang kanilang chi ay ligaw at pambihira. Ang mga mata ng pinuno ay napuno ng apoy. Ang katabi niya ay may pulang mata, at ang nasa likod ay mukhang kalmado at malayo. Nakasuot siya ng itim na damit.
Ang kanyang chi ay hindi sumasabog, ngunit ang kanyang itim na mga mata ay mukhang nakakatakot. Auli, nagulat si Wo Xiang, tinitigan ng isa sa kanila na may apoy na pulang buhok. Sumimangot siya at malamig na sinabi. Pumunta ka sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds sa Ancient Demon City. Anong mali? Bakit hindi ako sasama, little boy? Tanong ni Auli kay Wo Xiang sa brutal na tono ng boses. Ang mga tao ay natulala, si Auli ay hindi karaniwan. Naglakas loob siyang tawagin si Wo Xiang ng little boy. Sila ay makapangyarihang cultivator mula sa Supreme Animal World. Ang Dragon Clan ng Supreme Animal World. Ang mga tao ay talagang namangha, ang mga taong iyon ay mula sa Dragon Clan ng Supreme Animal World. Ang mga makakahanap ng mga clan sa Supreme Animal World ay napakalakas. Ang Supreme Animal World ang tanging grupo na kinatatakutan ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, dahil mayroon silang ilang nakakatakot na angkan, tulad ng Dragon Clan. Ang lakas ng tao ay nasa kanilang paglilinang. Iba ang mga hayop, mayroon silang likas kakayahan. Bakit pumunta ang Dragon Clan sa Ancient Demon City? Tanong ng malakas na cultivator na may gintong mga mata. Matalim at agresibo ang tingin niya. Pumunta kami para tingnan kung mayroong malakas dito. Tumiti si Auli. Siya ay isang dragon na apoy, at noong siya ay napakabata, nakipaglaban siya sa ilang kabataan ng mga dambana. Ang shrines at ang Supreme Animal World ay madalas na may mga pagpupulong at cultivation competition, ngunit walang nakakaalam ng mga detalye. Siyempre, ang layunin ay palaging suriin kung gaano kalakas ang kalaban. Ang mga taong iyon ay bihirang magpakita sa labas ng mundo, kaya ang mga tao ay hindi gaanong alam tungkol sa kanila. Ito ay isang dragon ng dugo, at mayroon ding isang demonyong dragon. Sabi ng malakas na cultivator na may gininto ang mga mata. Nakatitig siya kay Auli. Kahit na malakas ang void-breaking vision, minamaliit mo ang mga miyembro ng Dragon Clan. Mag-ingat ka, baka kainin kita ng buhay. Malamig na ngumuso ni Auli sa Empty Space Cultivator. Emph. Malakas ka ba? Dumura ang malakas na tagapagsakan ng Empty Space Shrine. Napatingin ng mga tao kay Auli at sa dalawa pang tao, ang Blood Dragon at ang Demonyong Dragon. Lahat sila ay mula sa mga prestihiyosong pamilya ng Dragon. Subukan natin at makikita natin. Malamig na sagot ni Auli. Kung gusto mong subukan, subukan natin. Sabi ng malakas na cultivator ng Empty Space Shrine. Dalawang hibla ng lakas ang gamulong at nagbanggaan. Hindi nakaimik ang mga tao. Si Mozing ay hindi pa dumarating, ang Demon Shrine at ang labanan ni Mozing ay hindi pa nagsisimula, at ngayon ang Dragon Clan at ang Empty Space Shrine ay nagsisimula na ring makipaglaban. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Ang kanilang pinuno ay nakasuot ng isang world robe, mukhang tiwala at kalmado. Sa kanyang tagiliran ay mga pambihirang mukhang cultivator. Ang ilan sa kanila ay naglabas din ng bestial chi. Ang pinuno ng grupo ay si Lin Fang. Bumagsak ang lupa at kalmadong tumingin sa paligid. Tumingin si Lin Fang sa tatlong dragon. Napakaraming taon na ang lumipas, lumaki na ang batang iyon. Walang pakialam nang umiti si Lin Fang, ngunit walang nakapansin sa kanya. Sa di kalayuan, ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at narinig ang isang sonic boom nang dumating ang taong gumawa nito. Nang makita nila siya, napangiwi ang mga tao. Para siyang demonyo, kahanga-hanga at kangahanga. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang abyssal cave. Mozing, ang mga malalakas na cultivator ng Demon Shrine ay nakatingin sa kanya. Nakalapag si Mozing sa isang watawat, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Sinulyapan niya ang mga miyembro ng Demon Shrine at malamig na nagtanong. Sinong miyembro ng Demon Shrine ang gustong mamatay ngayon? Nang marinig siya ng karamihan, napangiwi sila. Ang yabang. Sa ibang pagkakataon, narinig lang nila siya, ngunit hindi nila siya nakita. Naglagay siya ng sobrang pagmamataas. Kilala siya ng lahat sa Hell, isa siyang pangunahing disipulo ng Hell Shrine. Ngunit si Mofo ay napakalakas din. Iniisip ko kung sino ang magiging mas malakas. Naisip ng karamihan. Hindi sila nabigo. Maraming mga henyo. Huwag magmadali. Maraming tao ang gustong lumaban ngayon, kaya ang labanan sa pagitan ng Demon Shrine at Hell Shrine ay maaaring sa dulo. Masayang sabi ni Wo Xiang. Pinagmasdan niya ang malakas na cultivator mula sa Empty Space Shrine at si Auli na papunta dito. Gusto niya talagang malaman kung gaano kalakas si Auli. Sa totoo lang, ang daming malalakas na cultivator, ikumpara natin ang sarili natin. Dapat nating samantalahin lahat ang battle stage ni Mojia. May ibang sumang-ayon sa sandaling iyon. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ay lumitaw sa tuktok ng isang watawat. Ito ay isang malakas na cultivator mula sa Gold Shrine. Kung gusto mong makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang, pagkatapos ay magmadali. Walang pakialam na sabi ni Mozing. Nakatayo siya sa tuktok ng flagpole, ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2309, malakas na cultivator mula sa kahit saan. Pinanood ng mga tao si Mozing sa ibabaw ng flagpole. Isang henyo mula sa Hell Shrine, ang kanyang chi ay pambihira. Maraming malalakas na cultivator ang dumating sa battle stage ni Mojia. Dumating sila upang makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang, kabilang ang maraming tao mula sa ibang mga shrine, ilang mga tao mula sa Holy Sage Ruler Clans, at ilang mga tao para lamang manood.
Wow Shang, kung gusto mong lumaban, lumaban ka lang, walang kwenta ang pag-uusap. Ikalulugod kong lamunin ka ng buhay. Pagmamalaki ni Auli. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Isa siyang Fire Dragon, at si Wo Shang ay isang disipulo ng Fire Shrine. Gustong makita ni Auli kung gaano kalakas ang apoy ni Wo Shang. Gawin natin pagkatapos, mag-away tayo. Sang-ayon na sabi ni Wo Shang. Tumalon siya sa battle stage ni Moljia, agad na bumalat ang apoy sa kanyang katawan. Lumakad din si Wo Xingzi sa entablado ng labanan. Haha, Aoshu, aalis na tayo. Sabi ni Auli kay Aoshu. Lumapag si Auli sa tapat nila at sinabing, si Wo Xingzi ay may parehong antas ng paglilinang gaya mo, sa iyo siya. Tumanggo si Aoshu. Noong araw, noong unang lumitaw si Mozing sa labas ng mundo, isa na siyang mataas na antas ng Imperial Beast sa Animal Supreme World. Ngayon, maraming taon na ang lumipas, at isa na siyang Celestial Imperial Beast. Ang kanyang antas ng paglilinang ay tila napaka-stable, at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay malamang na hindi ka panipaniwala. Isa siyang tunay na dragon, kaya may taglay siyang talento. May gusto pa bang maglaro? Halika dito. Hindi kami narito para pumatay, narito kami para makipagpalitan ng pananaw, sa totoo lang. Sabi ni Auli. May malamig na umungot. Ito ang malakas na tagapagsaka ng Empty Space Shrine, tumalon siya sa entablado ng labanan. Tumiti si Dijang at sinabing, Jing Xiao, tara na at magsaya. Bulong ni Zhu Jingxiao sa kanyang sarili nang walang pag-aalinlangan. Noong nakaraang pagkakataon, sa Snow Clan, nakaranas siya ng matinding pagkatalo laban kay Lin Fang. Kasabay nito, nasira ang reputasyon ng Snow Clan. Ang isa sa kanilang mga monarch ay namatay, dalawa ang kinuha. Siya ang huling naiwan. Isang trahedya, kailangan niyang lumaban para mabawi ang mukha. Tumanggo siya at tumalon sa battle stage. Napakaraming malalakas na cultivators sa battle stage ni Moljia. Gusto ko ring magsaya. Sabi ni Gu Zuanfang. Siya ay mula sa Demon Shrine, kasama niya si Mofu. Sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, sinubukan niyang patayin si Lin Fang, na may lakas sa tuktok ng Wangqi layer. Ngayon, siya ay tulad ni Wo Xingzi. Nakalusot siya sa layer ng Tiandi. Kahit na siya ay naging isang Celestial Emperor sa maikling panahon bago, siya ay isang cultivator mula sa isang shrine, at napakalakas. Ang mga tao sa tabi ni Lin Fang ay tila nasa sabik at sabik na subukan. Tumiti si Lin Fang at sinabi, huwag magmadali. Tingnan natin mamaya. Dinala ni Lin Fang ang rock ni Qinghai at ang iba pa. Nagdala rin siya ng ilang Celestial Imperial Beasts mula sa hukbong ibinigay sa kanya ng hari ng 10,000 hayop. Lahat sila ay napakalakas. Gusto nilang ikumpara ang sarili nila sa mga henyo ng mundong ito, normal lang. Ang malalakas na cultivator sa battle stage ng Moljia ay nagsimula ng makipaglaban. Nasusunog ang yugto ng labanan. May malalakas na ilaw ng dugo sa paligid ng Aoshu. Ang kapangyarihan ng Dao ay patuloy na umaatake sa kanyang kalaban, sinusubukang durugan siya. Kasabay nito, ang ilang mga ilusyonaryong dragon na may dugo ay nagpakita ng mga pangil at nagaantok ng mga kuko habang umaatake sila. Malamig na ungol ni Wo Xingzi. Naglabas siya ng fire mace at inatake ang mga dragon, na nagpaungol sa kanila ng galit na galit bago sila nagsimulang magsunog. Mamatay. Sigaw ni Aoshu, sumuntok sa direksyon ng kanyang kalaban. Nagulat si Wo Xingzi, ang kanyang fire mace ay agad na naglaho. Napalunok siya at nagpakawala ng mas maraming apoy na nakapalibot sa kanya. May lumitaw na bowl ang apoy sa kanyang kamay. Sirain. Kumalat sa hangin ang mga chants ng dragon. Ang kapangyarihan ng dragon ay sumasabog, agad na sinira ang bowl ang apoy. Si Aoshu ay nakatitig sa kanyang kalaban, na nagpaputok ng mga ilaw ng dugo patungo sa kanya. Ngunit si Wo Xingzi ay nakatayong matatag at ang apoy sa kanyang kamay ay lalong tumindi. Ang mga dragon ng dugo ay tumakbo patungo sa kanya. Hindi na makita ng karamihan si Wo Xingzi. Nawala siya sa loob ng lahat ng mga dragon ng dugo. Biglang lumitaw ang mga daliri mula sa mga ilaw ng dugo, ang apoy ay tumusok sa kanila. Ang ilang mga dragon ng dugo ay agad na nawasak, ang iba ay nagsimulang magsunog at nawala. Sa huli, ilang kukulang ng blood dragon ang nakaabot sa kanya. Nagsalpukan ng dalawang atake. Pinalibutan ng mga ilaw ng dugo ang apoy ni Wo Xingzi. Nagkabanggaan ng magkabilang kalaban, tapos pareho silang pinaalis. Nang huminto sila sa paggalaw, may dugo sa kamao ni Aoshu, at lumitaw ang apoy sa paligid niya. Si Wo Xingzi ay nanginginig at puno ng dugo. Napakasabog ng pag-atake ni Aoshu, may impresyon siyang muntik na siyang mamatay. Sa ganoong uri ng antas ng paglilinang, kailangang kontrolin ng mga tao ang kanilang sarili na huwag gamitin ang kanilang buong lakas, gumamit lamang sila ng kaunting lakas. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang isang cultivator, ngunit ang kanilang mga sarili, naisip ni Lin Fang. Maaaring patayin ng mga Saint Emperor ang pinakamalakas na Great Emperor sa isang kisap mata gamit ang kapangyarihan ng kanilang pag-iisip. Maging ang Saint Emperor ng Fire Shrine ay madaling namatay dahil masyadong malakas ang manghuhula. Wo Shang, halika bukan. Hamon ni Auli, humakbang pasulong. Nanginginig ang yugto ng labanan. Ang mga mata ni Wo Shang ay puno ng apoy. Sa sandaling iyon, isang hangin ang nagdala ng malamig na chi, na parang magyayelo na ang yugto ng labanan. Napuno ng hangin ang layunin ng Ice King.
Ang taong iyon ay mas malakas kaysa Ao Shu at Wo Xingzi. Snow Clan, Zhu Jingxiao. Matagal ko nang gustong makipagpalitan ng pananaw sa mga dragon ng Supreme Animal World's Dragon Clan. Mahinahong sabi ni Zhu Jingxiao. Ang apoy at yelo ay mga antagonist na uri ng lakas, at pareho silang mga hayop. Gayon din dito, tingnan natin kung gaano kalakas ang isang hari ng Snow Clan. Pantay na ibinalik ni Auli. Nagsimula na silang mag-away. Ito ay isang mahusay na labanan, masyadong. Patuloy na nagsasalpukan ang apoy at yelo habang nilusob nila ang entablado ng labanan. Ang kanilang labanan ay medyo mapanganib. Nang lumayo sina Auli at Zhu Jingxiao sa isa't isa, pareho silang nasugatan. Pareho silang may parehong lakas. Si Zhu Jingxiao ay may king type na katawan at mula sa Snow Clan. Si Auli ay mula sa Dragon Clan at isang nakakatakot na henyo. Pareho silang nakakatakot na henyo. Komento ng mga nanonood. Napakalakas mo. Ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi ka panipaniwala. May gusto pa bang subukan? Walang pakialam na sabi ni Auli. Kumikislap ang nakasisilaw na gintong mga ilaw. Tumalon sa harap ni Auli ang malakas na tagapagsaka ng Empty Space Shrine. Agad, nagkaroon ng impresyon si Auli na siya ay nasa isang hola, at sumigaw ng galit na galit. Nagmukhang ilusyon ang kalaban niya at nagte-teleport. Lumakas ang kanyang lakas patungo kay Auli. Napakatalino. Sino pa ba ang gustong lumaban? Halika, sabi ng isang tao. Sa sandaling iyon, tumalon ang Maharaga ni Hiz at lumapag sa entablado ng labanan. Isa na siyang Celestial Emperor, nakalusot na siya sa layer ng Tiandi sa maikling panahon noon. Saan ka nagmula? Malamig na sabi ni Gu Zuanfang, naglalabas ng mga lakas ng demonyo. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa Maharaga. Sa bawat hakbang niya, pinalilibutan ng paputok na lakas ng demonyo ang Maharaga. Pagkatapos ay nagpakawala si Gu Zuanfang ng ilang itim na mga suntok ng demonyo. Nagtransform ang Maharaga at itinapon ang sarili kay Zuanfang, nagdura pa rin ng lason. Naramdaman ni Gu Zuanfang ang lakas ng mabahong lason. Ito ay mapanganib. Kakaibang Maharaga, pero sobrang lakas niya. Sigaw ng karamihan. Ang mga tao sa paligid ni Lin Fang ay tumalon sa entablado ng labanan at sumigaw. Sino ang gustong lumaban? Akin na, sabi ng isang cultivator ng tuktok ng Dichi layer, itinapon ang sarili sa rock ni Qinghai. Walang pumili ng mga kalaban na mas mahina kaysa sa kanila, lahat ay gustong lumaban sa isang mas malakas. Ang ilang malalakas na cultivator mula sa mga dambana ay nakikipaglaban din. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng mga taong iyon ay hindi kapanipaniwala. Hayop o tao, lahat sila ay napakalakas. Sigaw ng karamihan. Medyo nagulat sila, dahil may grupo ng mga tao na hindi nila kilala. Hindi sila mula sa mga shrine, at hindi rin sila kilala ng mga mula sa Supreme Animal World. Paanong bigla silang lumitaw? Saang grupo sila galing? Maraming tao ang tumingin kay Lin Fang. Siya ay nakasuot ng world robe, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin, ang kanyang chi ay malabo lamang na nakikita. Nararamdaman nila na siya ay napakalakas, kung hindi, hindi sana siya sumama sa gayong malalakas na cultivator. Sa di kalayuan, may lumitaw na dalawang tao. Nang makita sila ni Wo Xingzi, natigilan siya. Bakit sila nandito? Sina Qingfang at Jing. Dumating sila para manood ng mga laban. Tumingin si Lin Fang sa kanila. Siya ay tumingin sa mahinahon. Alam niyang pupunta sila dito. Ang Demon Shrine ang nag-organisa ng kaganapang ito, sasamantalahin ito ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kina Jing at Qingfang. Maraming malalakas na cultivator ang nakamasid sa kanya. Siya ay tumingin kahanga-hanga at awe-inspiring. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2310, hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan. Dahan-daang naglakad si Lin Fang kina Qingfang at Jing. Tumiti siya at sinabi. Mayroon kang isang hindi ka panipaniwalang chi, ano ang iyong pangalan? Malamig na tiningnan ni Jing si Lin Fang. Hindi niya gusto ang mga estranghero, lalo na ang mga dayuhan. Ang pangalan ko ay Qingfang. At sa iyo, nagulat si Jing, dahil agad na sumagot si Qingfang sa kanya at ngumiti. Tumingin si Jing kay Qingfang. Nagbago na siya, sinasadya ba niyang gawin iyon para makita ng mga cultivator ng Fire Shrine at ng Void Phoenix Clan? Damon. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha. Naglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na Damon, gaano kayabang. Miss Qingfang, sabay tayong manood. Sabi ni Lin Fang, nakangiting mabait. Sige. Tumanggo si Qingfang. Nagulat si Jing, at hindi naintindihan. Hindi niya alam na si Lin Fang iyon, ngunit alam ni Qingfang. Si Lin Fang ay nagkaroon ng bagong katayuan sa lipunan, maaari na siyang gumugol ng oras kasama si Qingfang ngayon. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Pagtataka ni Jing. Ngunit dahil pumayag si Qingfang, sumunod si Jing. Wo Xingzi, sabi ni Wo Xiang kay Wo Xingzi. Mukha siyang nawa. Si Qingfang ay dapat na ikakasal kay Wo Xingzi, pumayag ang kani-kanilang grupo, at ngayon ay may kasama siyang ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay may hindi kapanipaniwalang chi, at mukhang pambihira. Ang mga taong dinala niya ay napakalakas din. Qingfang, sabi ni Wo Xingzi na naglakad papunta kay Qingfang. Tumiti siya at sinabing. Si Qingfang, ang aking guro at ang Void Phoenix Clan ay tapos ng talakayin ng aming kasal.
Kailangan mo lang pumayag ngayon. Ikakasal ka na, sabi ni Linfang, na mukhang nagulat. Hindi. Sabi ni Qingfang, umiling-iling. Natigilan si Wo Xingzi at sinabing, Qingfang, pumayag ka. Paano mo mababawi ang iyong salita ngayon? Tapos na kaming ayusin ang lahat. Sinabi ko lang na pumayag akong mag-isip tungkol sa pagpapakasal, hindi ako pumayag na magpakasal sa iyo. At hindi rin kami nagkasundo sa isang date. Malamig na sabi ni Qingfang. Si Wo Xingzi ay namangha. Sinusubukan ng mga shrine na pilitin ang mga babae na magpakasal. Sabi ni Linfang, na may malamig na ngiti. Isara mo ang maruming bibig mo, sino ka para magsalita tungkol sa mga shrine? Dumura ng malamig si Wo Xingzi. Gusto mong mamatay. Sabi ng isang tao sa tabi ni Linfang, naglabas ng nakakatakot na bestial chi. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip sa paligid ni Wo Xingzi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Wo Xingzi, at tumalon siya pabalik, nakaramdam ng pang-api. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tagapagsalita ay bumalik sa kanyang kinatatayuan kanina, kalmado na parang walang nangyari. Hinatak ni Wo Xingzi ang mahabang mukha. Nakakahiya. Ilang malalakas na cultivator mula sa Fire Shrine ang naglakad sa kanilang direksyon. Ang kanilang chi ay lumundag patungo kay Linfang at sa iba pa. Malamig na tanong ni Wo Xiang. Saang paksayon ka galing? Mahinahong sinabi ni Linfang. World Clan, Damon. Ang World Clan. Nagulat si Wo Xiang, at sumimangot. Ang World Clan, na nawala ng napakatagal na panahon, ay bumalik. Maraming taon bago ito, isang nakakatakot na malakas na cultivator ang nabuhay sa World Clan. Salamat sa kanya, ang World Clan ay naging maningning at maluwalhati. Noon ay gininto ang edad para sa kanila. Pero pagkatapos noon, may misteryosong nangyari, may mga detalyeng alam lang ng mga insider. Ilang tao ang nakakaalam na ang Saint of the World Clan ay bumagsak. Walang nakakaalam ng mga detalye. Pagkatapos noon, ang World Clan ay nahaharap sa isang trahedya, maraming ang kanang nagsanib kamay upang labanan sila, at sila ay nawala. Ang World Clan ay nagsimulang kumilos sa likod ng mga eksena, na nananatiling nakatago. Maraming nakakalimutan tungkol sa kanila. Lumipas ang oras, at nawala sila sa kontinente ng Siyam na Ulap. At ngayon, nagbalik na sila. Maraming tao ang nag-iisip na sayang noon kapag nawala ka. Ngayon ay nakabalik ka na, mabuti para sa iyo mahinahong sabi ni Wo Xiang. Pero walang sinabing masama ang kapwa ko disipulo. Talagang pumayag si Miss Qingfang na magpakasal sa isang tao mula sa Fire Shrine. Hindi pwedeng makisali ang World Clan. Miss Qingfang, totoo ba iyon? Tanong ni Linfang. Hindi naman. Sagot ni Qingfang. Tumanggo si Linfang. May mga blue bottle dito. Muli tayong makikipag-ugnayan, Miss Qingfang. Sabi ni Linfang, bago siya umalis at ang kanyang grupo. Si Wo Xiang ay namangha. Mayabang ang lalaking iyon, hindi niya binigyan ng anumang mukha ang Fire Shrine. Naisip ba ng World Clan na sila ay sapat na malakas? Sa totoo lang, maraming tao ang kumbinsido na ang World Clan ay hindi talaga nawala, sila ay nagtatago at nag-iipon ng lakas. At ngayon, nagpakita na naman sila sa wakas. Maghintay. Sinabi ni Wo Xiang kay Linfang. Malamig ang boses niya. Nang ahas ang World Clan na huwag igalang ang Fire Shrine. Tumingon si Linfang at tumingin kay Wo Xiang. Tumiti si Wo Xiang at sinabing, sino ang mga blue bottle na sinasabi mo? Tumiti ng masama si Linfang at ngumisi. Hindi mo naiintindihan. Narinig kita, ngunit ang World Clan ay muling lumitaw, dapat mong bantayan ang iyong mga salita. Kung hindi, ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa mo sa loob ng libu-libong taon na ito ay magiging walang kabuluhan sa huli. Paumanhin sa pagsasabi niyan. Sabi ni Wo Xiang, nakangiting malamig. Nakita na lang niya ang mga silweta na kumikislap, ilang malalakas na cultivator mula sa Fire Shrine ay agad na nagtipon sa paligid ng Wo Xiang at nagpakawalan ng kanilang apoy. Gusto nilang sunugin si Linfang at ang iba pa. Humingi ng tawad. Tumiti si Linfang. Paano kung ayaw ko? Tingnan natin kung hanggang kailan mabubuhay ang World Clan. Walang emosyong sabi ni Wo Xiang. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Hindi pa tapos ang mga laban, at nagkakaproblema na ang Fire Shrine sa World Clan. Maraming tao ang natuwa. Kung sasabihin mo, sabi ni Linfang na nakangiti ng malawak. Ibig sabihin mag-aaway sila. Ang hangin ay naging napakainit, at mas maraming apoy ang lumitaw. Maraming tao ang umatras. Ito ay magiging isang labanan ng grupo sa pagitan ng Fire Shrine at ng World Clan. Ang World Clan ay muling nabuhay, sino ang Damon na iyon? At siya ba ay magkakaroon ng kanyang unang labanan laban sa isang shrine? Isang nakakatakot na chi ang lumabas. Naglakad ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine patungo kay Linfang at sa iba pa. Kasabay nito, ang malalakas na cultivator sa gilid ni Linfang ay lumakad din patungo sa kanila. Ang ilang mga cultivator ay nagsimulang makipaglaban kaagad. Pinuno ng mga enerhiya ng apoy ang hangin ng nakamamatay na apoy. Talagang may ilang cultivator mula sa World Clan kasama si Linfang na napakalakas. Ang mga ilaw ng mundo ay pumutok sa kalangitan at nagpadala ng apoy sa ibang mundo. Si Wo Xiang at Linfang lang ang hindi gumalaw. Tahimik silang nakatingin sa isa't isa. Sinabi ni Wo Xiang. Lahat sila ay mga henyo mula sa Fire Shrine. Hindi kailangang maging magalang. Maaari kang magkapit-bisig at gamitin ang iyong buong lakas.
Nang marinig iyon ni Linfang, lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumaban sa kanila. Ang grupo ng mga taong dinala ni Linfang ay mas malakas kaysa sa grupo ni Woshang. Sa wakas, isang malakas na tagapagsaka ng Fire Shrine na napapaligiran ng dalawang tao ang nasugatan at nagsimulang umiyak. Ang mga hayop ay walang awa at patuloy na humahampas. Gusto nila siyang sirain. Gustong lumipat ni Woshang, ngunit naramdaman niyang may nagbabadyang chi sa kanya. Nagulat siya at tumingin kay Linfang. Boom! Isa pang malakas na cultivator ng Fire Shrine ang nasugatan, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Bastos ka, malamig na sabi ni Woshang. Ang Fire Shrine ay nagudyok sa amin at sinabi mo sa amin na gamitin ang aming buong lakas, kaya... Malamig na sagot ni Linfang. Tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Ang Fire Shrine ay nambubuli at nagprovoke sa World Clan. Ito ay talagang kabaligtaran, ngunit ang Fire Shrine ang nagpasimula ng labanan. Sinadya silang magalit ni Linfang. Sila ay isang dambana, at sa mata ng lahat, sila ay talagang malakas. Kailangang gamitin ng World Clan ang kanilang buong lakas laban sa kanila, sumang-ayon ang lahat. Pupunta. Malamig na sumumpa si Woshang. Nag-condense siya ng apoy at tumakbo patungo kay Linfang. Nakataas ang kanyang mga kamay, galit na galit siyang sumigaw. Saan ka pupunta? Biglang lumingon si Linfang at malamig na tumingin sa kanya. Itinaas din niya ang kanyang mga kamay, nag-condensate ng nakakatakot na enerhiya. Nakarinig si Woshang ng mga sipot. Asar. Galit na sigaw ni Linfang, ang kanyang mga mata ay mukhang masama habang siya ay gumagalaw patungo kay Woshang. Daan-daang kamay ang lumitaw sa himpapawid at inatake si Woshang. Unti-unting hamina ang apoy niya. Isang napakalakas na kamay ang bumagsak sa katawan ni Woshang at tumalsik ang dugo. Huminto si Linfang at tumingin sa mga miyembro ng Fire Shrine. Hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan.